Malaki pong naitulong sa akin ng TESDA training. Ako po ay si Aldrin Briones, 54 years old po. Bago ang TESDA, may trabaho naman po. Kaya lang, medyo maliit ang income at malaki ang gasto sa bahay. Gastusin din sa bahay. Bagamat may trabaho, hindi sapat ang kinikita. So, ang tingin ko po, kailangan magkaroon ako ng additional skill. Wala naman pong dapat baguhin. Siguro masasabi kong magagdagan o ma-upgrade ang buhay. Mali pa ako, mahilig na po kasi ako magnegosyo magtinda-tinda. Kaya parang gusto kong balikan yung panahon na yon. Matagal ko na pong alam ang TESDA maraming balita, Facebook or mga social media, TV, ganyan. Nung naisip ko kung ano talaga gusto kong gawin, gusto ko talagang matuto ng baking, ng additional skills na ganyan. Pumunta po ako sa Giginto branch ng TESDA at nabanggit po nila na merong TESDA na libreng TESDA training na ang venue ay sa Sophia School sa May Kawayan. Dahil taga May Kawayan naman po ako, kaya doon po nila ako ni-refer. Mga natutunan ko po, napakarami po. Unang-una, tinuruan kami ng theory, siyempre. Theory po muna, bago yung hands-on. Natutunan ko doon na hindi siya kagaya ng pagluluto na pwedeng tansya-tansya. Kailangan eksaktong mga ingredients. Kaya kahit paulit-ulit mong gawin yung isang produkto, kailangan lagi titimbangin. Laging eksakto. Hindi pwedeng hula-hula lang, hindi pwedeng tansya-tansya. Marami rin po akong natutunang produkto. Bagamat yung brownies ang pinaka dahilan kung bakit ako nag-training, ang dami palang produkto na pwedeng gawin na doon ko lang natutunan sa TESDA training. Isa pa, binigyan din nila kami ng pag-aaral or tinuruan din po kami paanong magtayo ng negosyo. Paano namin gagawin yung costing, paano namin hahanapin yung lugar, ano-ano yung mga kinakailangan namin para maitayo yung maliit naming negosyo. Sa totoo lang, wala pong mahirap alam natin na kapag nagsisimula kasi isang bagay, mahirap talaga. Pero hindi po namin naramdaman yun during training. Hindi namin naramdaman kasi organized po yung teacher namin, si Ma'am Jen. Very organized po, step by step. Every day, meron na kaming lesson plan agad. So, hindi po namin naramdaman yun at masaya talaga yung klase namin. Mas naging confident ako nung pumasa na ako sa national assessment sapagkat mas marami na pong opportunities na magbubukas kasi kahit po sa mga kilalang bake shop or bakeries, ang hinahanap nila ay certified po ng national ng TESDA. Meron ka dapat national certificate. Pagkatapos po ng TESDA, nagkaroon po ako ng maliit na negosyo na coffee shop na Little Anya Cafe ang pinangalan ko po doon. Sa Marilao po yan. Unfortunately, nagsara po pagkaraan ng ilang buwan sapagkat hindi ko po nakita yung mga gastusin na kailangang masustain. So, imbis na malugi pa ng sobra, isinara ko po muna. Pero hindi naman po ako minto doon sapagkat nag-open po kami sa mall, sa mga small enterprise sa mall. Maganda ang nangyari doon sa mall sapagkat doon namin nakita yung marketability ng produkto namin. Banding namin ng aking bunso. Kasi natutunan po niya, mukhang na-inspire siya sa pagbe-bake. So, natuto po siya ngayon, nagiging katuwang ko siya sa pagbe-bake at pagbebenta na rin. So nakakatulong po siya sa pamilya. Nakapag-hire din po ako ng 2 estudyante
na nangangarap din magkaroon ng trabaho, magkaroon ng experience sa work. Huwag po kayong matakot, subukan po ninyo. Ako nga po, marami akong natutunan. Sabi nila dati, ang test abot lahat. Totoo po yun kasi naabot nila ako eh. So, malaki pong naitulong sa akin ng TESDA training. Kaya huwag po kayong matakot. Sa TESDA, kayang-kaya.